Hello! So tapos na kami mag-breakfast at bago tayo lumabas para mag-check kung saan kami pwede magpapalit, story time muna tayo sa nangyari sa amin kagabi sa airport or kanina actually sa airport. Well, first, delayed yung flight namin from NAIA 3 to Brunei International Airport. We were supposed to leave at 8:20 p.m. pero na-delay ng more than an hour. So we left at 9:45 to be exact. And then dumating kami ng Brunei mga 11:35 p.m. Then mabilis naman yung pagbaba namin dito. Mabilis na sa immigration, though may mga questions. Kasi pila yun so naririnig na namin yung mga questions dun sa mga nauna sa amin. Yung mga usual na tinanong is magkano yung dalawang pera, saan ka magsistay or anong hotel, hanggang kailan ka or kailan yung next na yung flight mo pabalik. Yun. Tapos may mga iba pa na hinanapan sila ng return ticket. Pero sa akin, ang tinanong ay saan ako magstay? So, sinabi ko yung name ng hotel. Kailan yung flight ko back to Manila? And then magkano yung dala kong pera? So hindi ko sinabi yung cash. Sinabi ko lang meron akong dalang card, yung debit card. And then sinabi ko lang kung magkano. Yun. Yung mga iba't natanong kung magkano yung dala nilang cash. Tapos after nun, diretso na kami sa mismong likod na immigration, yung conveyor para sa mga luggage. Kasi meron kaming isang check-in luggage. Mabilis lang din naman namin nahanap yung check-in luggage namin. Then paglabas, dun sa arrival hall, maraming tao, syempre, pero madilim. Wala masyado mga ilaw. Tapos, so nag-CR muna kami kasi ang plano namin was magpapapalit kami ng US dollars to Brunei dollars. Tapos, mag-dart kami. Dart is their Grab in Brunei. Parang ganon. So, yun. Nung naghahanap na kami ng money changer, wala kami makita. Kasi nga sarado, madilim. Tapos, nagtanong kami doon sa parang information nila doon. Sabi, ano sabi sa information? Sa taas? Hindi, sinabi close. Close na. Sabi close daw yung money changer. So, nagulat kami. Kasi wala kami dalang Brunei dollars. Kasi nga, thinking namin, airport, 24 hours yung mga money changer. Kasi lahat ng bansa na napuntahan namin, 24 hours talaga yung mga money changer nila. As in. Kaya hindi kami nag-worry na wala kaming dalang Brunei dollars pagdating namin dito. USD lang. Ganun talaga usually ginagawa namin. Pagdating sa bansa, doon pa lang kami nagpapalit from USD to that country's currency. Kasi mas maganda yung palitan kapag nandun ka na sa bansa na yun. As compared to dun sa Pilipinas ka pala magpapapalit ng currency nila, medyo talo tayo dun. So yun, sabi sa amin sa information, wala nang bukas na money changer. Meron na lang daw ATM. So meron dun 3 ATM. Nag-try kami mag-withdraw. Si Marvin muna, ginamit niya yung card niya. Tapos sinubukan niya 3 machine. Ayaw. Hindi naglalabas ng pera. Then ako naman, sinubukan ko naman din yung akin. Ayaw din, hindi naglalabas ng pera. So nag-worry kami kasi baka mamaya nade-debit kami nang hindi namin alam. So chinek naman namin, hindi naman kami nade-debit. Tapos sinubukan, si Marvin muna una kasi nasa baba ako, naghihintay lang ako may binabantayan ko lang yung mga luggage namin. So umakyat siya sa taas yung departure area, naghanap siya ng ATM tsaka mga money changer, baka meron. Tapos wala, bumaba siya, sa akin wala rin siya nakita doon. Ngayon ako naman yung naghanap sa taas. As in wala rin talaga. Sarado ang departure area. Walang tao sa mga check-in counters, ATM, sarado yung bangko sa taas, walang money changer, as in wala talaga. Tapos meron, nung sa paglalakad ko sa taas, sa may departure, meron parang 2 locals na nakita ako, tinanong nila kung saan ako pupunta. Sabi ko, I'm looking for any ATM. Sabi ko, I need to withdraw money. May tinuturo sila sa labas daw lalakad pa raw sa labas, pag may nakataraw police, turn right, ganyan-ganyan. Lumabas naman ako pero wala ako nakita kasi parking lot na yung labas nung arrival area. So bumalik ulit ako sa loob. Siguro tagal talaga namin naghanap. Mga 1 oras kami naghahanap doon. Wala talaga. Then, naray ko ng kontakin yung hotel to arrange an airport pickup if possible. Kasi parang sobrang late na rin Pero hindi ko makontak yung hotel. Wala nagre-reply sa messages ko.
Then, tinry ko namang tawagan yung hotel via Viber. Pero wala silang Viber account actually. So, nag-Viber out ako. Yung tatawagin kong landline nila, gamit yung Viber ko. Pero, merong fee. So, nag-bayad ako sa Viber, pero hindi ko naman din makontak yung hotel. And then, si Marvin, lumabas siya, lakad siya ng lakad, hindi ko lang siya sa nagpunta. Hanap siya ng hanap ng pwedeng mapalitan ng ng Brunei dollars or pwedeng ma-withdrawhan, pero wala talaga. Then, sabi niya, and then tinanong ko muna, may nakita ako naglilinis na airport staff. Sabi ko, what time does the money changer open tomorrow? Sabi niya, ano daw, 6:30 ba? Mga ganun, tama 6:30. Sabi ko, okay. So, chinek ko mga magto 2 a.m. na nung time na yon. So, 6:30, maghihintay kami doon. Pero okay na, sabi ko, sige. Tapos, maya-maya, bumalik sa akin yung staff. Sabi niya, parang according to my boss, it opens at 8:30 a.m. Sabi ganun. So, sabi ko, 8:30. Sa isip ko, 8:30 pa magbubukas yung money changer. So, wala. Paano pa na kami makapunta ng hotel? Diba? Unless makita agad ang hotel first thing in the morning na meron akong message para ma-pick up kami sa airport. Pero, so yun na nga, 8:30 daw. And then, yung mga ATM pala nila, sabi ng mga ibang staff, talagang, kapag mga ganong oras daw, hindi na yata talaga naglalabas ng pera. Kasi may mga ibang foreigners din ako nakita na nagtatry mag-withdraw, pero wala rin silang makuhang pera. Baka wala rin silang Brunei dollars, baka USD lang din yung dala nila, or other currencies. So yun, lumabas ulit si Marvin, ako naghihintay lang ako sa may arrival hall, tapos nung una marami pang tao, so hindi kayo masyado nag-worry. And habang tumatagal, pakunti na pakunti yung mga tao. Hanggang napansin ko na parang tatlo na lang kaming turista dun sa airport. Yung isa natutulog na dun sa pangupuan dun, tapos kaming dalawa na lang natira. As in, ang dilim na patay ng mga ilaw sa airport. Doon ako nagtataka. Airport siya, tapos sinasarado, pinapatay yung mga ilaw. Ang dilim talaga. Pero hindi ko pa nare-realize kung bakit pa. Tapos, siguro si Marvin, kalalakad niya ng kalalakad, meron siya nakita sa labas ng dalawang staff ng airport na mga Pilipino kasi narinig niya nag-uusap. Then, tinanong niya kung meron silang Brunei dollars. Tinanong niya kung meron Brunei dollars. Sabi niya, baka pwede siya magpapalit dun sa, sa perang hawak namin. Sabi nila, wala daw kasi nagpadala sila sa family nila, ganyan-ganyan. So, hanggang sa, hopeless na rin siya, napagkwentuhan na lang siya dun sa mga staff na yon. Tapos, meron siyang narinig na dalawa raw Pilipino dun sa may dun sa counter kung saan ka magbabayad ng parking, na magbabayad nga sila ng parking. Dun nakalagay dun is cash only. So, naisip niya, may cash tong mga Pilipino na to. Kaya nilapitan niya. Tinanong niya baka pwede siyang bumili ng Brunei dollars. Tapos, tinanong siya kung anong tanong sa'yo, kung saan ka or kung saan tayo? Pupunta. Oo, kung saan siya pupunta. Tapos sinabi nga niya sa Radisson Hotel, ganyan-ganyan. Tapos, in-offer sa kanya na ihahatid na lang kami. Tapos, tinanong niya kung paano namin babayaran. Ganyan, or basta yung gano'n kung pwedeng bayaran namin siya or what, kung paano. Sabi sa kanya, hindi na raw, ihatid na lang daw kami. So, nagulat siya. Bigla niya ako pinuntahan sa arrival. Sabi niya, tara na, may nakausap ako Pilipino. Sabi niya, gano'n, ihatid daw tayo sa hotel. Sabi niya, as in talagang nagulat din ako kasi nga, hopeless na talaga. So, hintayin na namin magbukas yung mga money changer ng 8:30 a.m. Sipin mo 2 a.m. yun, or 2:30 ganyan. Hintayin na lang namin kinabukasan. Tapos labas kami. Dun sa parking lot, nakita namin yung kotse nga, hinihintay kami ng Pilipino. Tapos, ayun, nung nilagyan na namin yung mga gamit sa loob, nakapagkwentuhan kami dun sa Pilipino, hindi namin natanong yung pangalan niya actually. Kasi nga, wala na, blanco na rin yung isip namin. So, chikahan na lang, tapos, nakikinig na din kami sa kwento niya, ganyan-ganyan. Kasi, sobrang frustrated na kami at hindi na namin alam yung gagawin. Kasi hindi ko rin talaga makontak yung hotel. And then, sabi niya, 16 years na siya dito sa Brunei. Bantagal. So, ibig sabihin, maganda yung lagay niya dito. 16 years. Tapos meron silang sinusundo na pamilya dun sa airport
na yung family na sinusundo nila na hold. So, hindi nakalabas ng immigration. Kaya, may A to A. Yun yung hinihintay. Kaya sila inabot ng gabi sa pakikipag-usap na baka pwede makita na nga nila yung susunduin nila doon sa airport. Pero hindi sila pinayagan ng mga officers doon. Tapos yun, hinatid nila kami dito sa Radisson. Tapos sinabi, while on the way, sinabi nila sa amin na nagsasara nga yung, hindi naman talaga nagsasara, pero umuwi yung mga officers after nga nung mga huling flights. Kasi nga, hindi ganun karami yung flights dito sa Brunei from Manila or from other countries. Sa Manila, isa lang yung flight. Tapos, yun lang, yung gabi na yun. So, kapag natapos na nila yung mga passengers sa ganung flight, alis na yung mga officers. Diba? So, doon ko nga rin na-realize na, ano nga naman sense, kung magkakaroon ng 24 hours na money changer sa airport, kung wala naman mga flights, wala silang i-anticipate ng mga passengers from other countries na kailangan magpapalit. So, yun yung naisip ko. Pangalawa, sabi rin ng Pilipino na kapag late night yata talaga, or hindi ko lang kung Pilipino nagsabi o yung receptionist dito sa hotel, na yung mga ATM nga sa airport, hindi daw talaga nagdi-dispense ng pera kapag late night na. Kasi baka yun nga yung thinking nila na wala naman ng mga pasahero na ganung oras, so bakit pa kailangan mag-dispense? Anyway, so very inconvenient yun sa mga pasahero na walang dalang Brunei dollars. And lesson learned na rin talaga na at least dapat meron kang kahit konti na Brunei dollars kung pupunta ka dito. Then, the next day ka na lang pupunta sa mga money changer kung gusto mo talaga ipapalit yung dala mong pera. Pero at least meron kang certain amount na pwede mong gamitin sa taxi or sa Dart. Sa Dart naman, nagtatry kami mag-top up using our cards. Pero ang problema, yung OTP, pupunta sa number namin sa itong Philippine number namin. Eh, syempre, wala kaming rito. Hindi kami naka-roaming. So, hindi kami makaka-receive ng message ng OTP. So, wala din. Kahit pwede naman talaga kami mag-top up sana. Wala talaga, as in walang option. Ang option lang naman sa Dart ay yung top up credits at saka cash. Eh, wala nga kaming cash. Kasi hindi kami makapag-top up na using our cards. So, yun. Pagdating namin dito sa hotel, hinihintay talaga kami ng tatlong staff, yung isang receptionist at saka yung dalawang staff nila. Tapos, ayun, sabi ko, I was actually sending you a message asking you, or trying to arrange an airport pickup, but I got no response from you, blah, blah, blah. Our flight was delayed. We were having a hard time withdrawing some money from the ATM. There were no money changers, yung mga ganyan. So, nag-apologize naman sila. Pero hindi man nila mali yun kasi yun naman talaga yung mali namin. Hindi kami nag-prepare ng Brunei dollar prior to coming here. Kasi nga, USD lang. Yun. Tapos, yun talaga, feeling ko talaga ng mga time na nag-withdraw kami, wala pang laman yung mga cards namin, hindi kami makapag-withdraw. Yung mga ganun. So, talagang, wala, helpless na talaga. Actually, nung naghihintay kami sa airport, sabi ko kay Marvin, alakarin na lang kaya natin from the airport to Radisson. Kasi, when we checked sa Google Maps, para it will take us 10 to 15 minutes via car. So, medyo malapit. Kasi 5 kilometers daw nakalagay. Pilakarin na lang natin. Sabi kong ganyan. Pero syempre, imposible yun. Dahil kinuwento nga namin sa Pilipino nagkatid sa amin na ayun, pinlano na po namin lakarin, ganyan. Sabi niya, ako, pag nilakad niya, makikita rin kayo ng pulis. Pero yatid naman kayo ng pulis pag nakita kayo. Kasi syempre, magtataka sila bakit kayo naglalakad tapos pinakita ng luggage. Sabi niya ganun. Pero si Marvin naman, ready na siyang matulog dun sa hotel. Kasi nga may isang taong natutulog dun sa mga upuan. Pero ang weird lang talaga kasi ang hirap. Ganun pala yung feeling na hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo sa airport. Hindi mo alam kung paano ka makakapunta sa hotel, maghihintay ka pa talaga. Considering na yung airport patay din, yung madilim, wala mga tao, wala mga ilaw, yung ganyan. So first time talagang ma-encounter yung ganong klaseng airport na walang buhay, as in wala kang gagawin. Kaya kailangan kapag dating mo doon, may susundo sa'yo or meron talagang airport pickup na na-arrange prior to your arrival para hindi ka talaga mag-worry kung paano. Ayun, so
a lesson learned. Siyempre gusto rin namin magpasalamat dun sa kapwa Pinoy namin na tumulong sa amin sa airport. Sobrang maraming salamat po. Sorry hindi po namin nakuha yung pangalan mo. At grabe, you saved us from that very bad experience. Very bad was another statement kasi talagang hindi ko ma-describe yung feeling ko nung gabi na yon. Though, na-frustrate kami na nasa stress, pero tumahimik na lang din ako kasi ayoko nang gumulo yung isip ko. Pero salamat po talaga sa pag-offer nung tulong sa amin ng walang bayad, walang kapalit. Maraming salamat kasi yung oras na binigay niyo po sa amin, yung panahon, yung paghatid sa amin, yung tulong, napakalaking bagay po na yun. Kaya sobrang na-appreciate po namin. Hopefully, makita po ulit namin kayo sa mga susunod na balik namin dito or travel namin sa kung saan, kahit sa Pilipinas, at sana po makabawi kami.